Lilinawin lang natin ang binahagi ng isang kababayan natin na umuwi sa Pilipinas galing sa bansang Saudi Arabia na ayon sa kanyang karanasan na hindi naman daw hinanap ang e-travel nung umuwi siya sa Pilipinas kaya hindi na daw ito kailangan. Kaya hindi na talaga kailangan mag-prepare nito. Ayan, latest update lang po mga kabayan. As of March 10, 2025, bumiyahe po ako na pauwi ng Pilipinas. At kailangan pa ba talaga ng e-travel? Kasi sa experience namin, mula din sa Jeddah, hindi naman hinanap ang e-travel. Tapos dito rin sa airport sa Pilipinas, hindi rin hinanap yung e-travel. So ano ba talaga? Kailangan ba talaga? Siguro mag-prepare na lang, pero hindi na talaga siya kailangan na yung kumbaga yung parang i-prepare mo talaga siya. Hindi na. Ang sagot dito guys, hanggat walang nilalabas na advisory ang immigration na inaalis na nila ang e-travel, ay kailangan natin mag-register dito kapag uuwi tayo sa Pilipinas at babalik o pupunta sa ibang bansa. So hanggang ngayon ay required pa rin ang pagre-register sa e-travel. May mga kababayan nga tayo nagbahagi ng kanilang karanasan na naharang sila or naabala sila sa Pilipinas nung lumapag sila sa NAIA dahil nga hindi sila nakapag-register sa e-travel. At ang sagot naman kay kabayan kung bakit hindi na hinahanap ang e-travel sa Pilipinas ay eto. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangang ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangang isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Sa mga hindi pa nakapanood sa bagong update ko sa e-travel dahil may nabago na guys sa features ng e-travel, lalo na sa QR code. So, ito ang latest e-travel arrival card registration tutorial ngayong taong 2025. Dahil nga naglabas ang DICT ng advisory ng new enhanced e-travel app kung saan makikita ang CFO para sa mga Pilipino na pupunta sa ibang bansa na long-term migration at yung mga pupunta sa ibang bansa para sa kanilang foreigner na partner or asawa. Kaya dahil dyan gagawa tayo ng bagong e-travel registration tutorial para maipakita ko sa inyo kung may pagbabago ba o wala. Pero base sa pag-register ko guys ay wala namang nabago. Pero may mga nabago lang sa features pero sa registration ay wala naman. Lalo na kung ikaw ay isang OFW. So eto ang latest e-travel arrival card registration tutorial para sa mga uuwi ngayong 2025. So para makapag-register na kayo ng inyong e-travel arrival card pa uwi sa Pilipinas ay pumunta kayo sa e-travel website na e-travel.gov.ph. Pero pwede naman kayo mag-register sa eGov app. Pero mas prefer ko sa e-travel website dahil mas madaling makuha. Na ilalagay ko ang website sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali at para hindi kayo mapunta sa fake website na nanghihingi ng bayad. Dahil paulit-ulit natin pinapaalala ng e-travel registration ay 100% free at wala kayong babayaran ni piso. At kapag napasok nyo na yung website ay eto yung lalabas. I-click nyo yan, click here. At lalabas ito. Sa may mga account na guys, diyan kayo sa sign in or sa login. Sa mga wala pa, diyan kayo sa baba sa create account. At ilalagay nyo ang personal information nyo. Pero sa may mga account na or nakagawa na ng account at hindi nyo na mabuksan, ay pwede naman kayo gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. At take note guys, sa mga nagtatanong, kung paano daw kung nakauwi na ng COVID-19 na nakagawa na ng e-travel registration. Kailangan pa rin daw ba gumawa ng account? Ang sagot guys, ang e-travel account or ang paggawa ng e-travel account ay nagsimula lang noong February 1, 2024. So kung nakauwi ka ng COVID-19 time at nakagawa ka na ng e-travel, ay hindi pa yun consider as account. Dahil noon ay pwede ka mag-register direct sa e-travel gamit ang kahit anong email address. Pero guys, ngayon simula February 1, 2024 ay kailangan nyo na gumawa ng e-travel account at permanent account nyo na yan sa e-travel. So, bawat travel nyo ay dyan na kayo magre-register or magde-declare ng new travel declaration kung pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. So, sa may mga account na nakagawa na ng e-travel account simula February 1, 2024 hanggang ngayon, at uuwi kayo sa Pilipinas ay kailangan nyo lang mag-login sa inyong e-travel account. Kung tandaan nyo pa ang inyong email address at password. Kaya importante ngayon guys, kapag gagawa kayo ng e-travel account,
ay isave nyo ang inyong password at email address dahil kailangan nyo yan kapag magta-travel kayo dahil kailangan nyo mag-login sa inyong e-travel account para makapag-proceed kayo sa new travel declaration. Pero sa mga wala pang account at walang idea kung paano gumawa ng account, ay meron akong video tutorial guys na ilalagay ko sa description ng video na ito na napakita ko doon kung paano mag-register sa e-travel or gumawa ng account mula sa umpisa. Ito kasi guys na ituturo ko ay yung may mga account na sa e-travel. So after nyo malagay ang inyong email address at password, i-click nyo yung login at lalabas ito. I-click nyo yung new travel declaration. At dito naman guys, hayaan nyo lang yang for me kung para sa inyo ang i-register nyo sa e-travel at yang air. At dito naman sa baba guys, dahil nga pauwi sa Pilipinas ang ituturo ko sa inyo, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. Pero kapag pabalik kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang pipili nyo dyan is departure leaving the Philippines. So pauwi tayo sa Pilipinas, kaya ang pipili nyo is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. So nandito na tayo sa travel details via air. So dito sa purpose of travel guys, kung isa kayong OFW, bakasyon man, or for good na sa Pilipinas, basta galing kayo sa pagiging OFW kahit for good na kayo sa Pilipinas, ay OFW pa rin ang pipili nyo dyan sa purpose of travel. Pero kung permanent resident kayo sa ibang bansa at magbabakasyon sa Pilipinas, ay holiday vacation ang pipiliin nyo dyan. Kung nag-tourist naman kayo at uuwi kayo sa Pilipinas, ay returning resident. Pero basta kapag OFW kahit for good na sa Pilipinas, ay OFW ang pipiliin nyo para hindi kayo higpitan sa inyong bagahe. Dito naman sa traveler type ay aircraft passenger. At name of airlines, ilalagay nyo ang name ng airlines nyo at flight number. I-type nyo lang dyan guys ang airlines nyo at flight number at lalabas na dyan ang pagpipilian. Basta ang ilalagay nyo ay yung airlines na magdadala sa inyo sa Pilipinas. Sa mga nagtatanong naman dahil maraming nagkakaproblema dito na nilagay naman nila ang kanilang flight number at airlines name pero hindi pa rin makapag-proceed. Nagkukulay red pa rin. Ang gawin nyo guys, i-click nyo lang yung X sa gilid at i-retype nyo. At magiging okay na rin yan. Dito naman sa origin, ilalagay nyo ang country of origin nyo, airport of origin at departure flight. Sa country of origin, kung dito kayo sa Dubai or Abu Dhabi, ang ilalagay nyo ay United Arab Emirates. Hindi pwedeng Dubai United Arab Emirates at hindi din pwedeng Abu Dhabi United Arab Emirates. Dahil ang pangalan ng bansang ito ay United Arab Emirates lang. At dito naman sa airport of origin, for example, Dubai Airport kayo, ay ilalagay nyo dyan ay Dubai Airport. At yung flight date nyo pauwi sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. Dito naman guys sa transit or with transit, i-click nyo lang yung small box kung meron kayong connecting flight. Pero kung wala naman kayong connecting flight sa ibang bansa, ay hindi nyo kailangang i-click at hayaan nyo lang yan. Pero kapag may connecting flight kayo, ilalagay nyo ang country of transit, airport of transit, at date of transit. So dito sa country of transit, inuulit natin kung dito kayo sa United Arab Emirates, ay United Arab Emirates ang ilalagay nyo sa country of transit. Kung sa Dubai man kayo or Abu Dhabi, magko-connecting flight. Hindi pwedeng Dubai United Arab Emirates at hindi rin pwedeng Abu Dhabi United Arab Emirates. Napakarami kasi nagkakamali dito. Dapat United Arab Emirates lang. At dito naman sa airport of transit, ilalagay nyo yung pangalan ng airport na dadaanan nyo sa ibang bansa at yung date ng pagdaan nyo. Inuulit din natin guys na ang connecting flight ay hindi dito kasama ang domestic flight sa Pilipinas or sa ibang bansa. For example, magagaling kayo sa ibang lugar sa Saudi Arabia at may connecting flight kayo sa parehong airport na nasa Saudi Arabia. Hindi yung kasama sa tinatawag na connecting flight. Ganon din sa Pilipinas, kung lalapag kayo sa NAIA at may domestic flight kayo papunta sa probinsya ay hindi na yung consider as connecting flight dahil sa Pilipinas na kayo. Basta ang connecting flight ay ang bansa or kung may ibang bansa kayong dadaanan, hindi kasama ang domestic flight. Dito naman sa destination ay ilalagay nyo ang airport of destination nyo sa Pilipinas at date of arrival. So kung sa NAIA Terminal 3 kayo lalapag, ay itatype nyo dyan ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at lalabas ang pagpipilian dyan. At ilalagay nyo ang date of arrival nyo or lapag nyo sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket.
At dito naman sa destination upon arrival in the Philippines, ang ilalagay nyo dyan ay residence. At kung pareho lang ang address, i-click nyo yung small na box na same as permanent residence sa Pilipinas at automatic nang lalabas yan dyan. And after that, click next. At nandito na tayo sa health declaration. Dito naman sa country visited in last 30 days, kung wala naman ay iwanan nyo lang yang naka-blank. At dito naman sa baba, kung hindi naman kayo nagkasakit sa loob ng 30 days, ay i-click nyo lang yang dalawang no. And after that, click next. Nandito na tayo sa customs declaration. Dito naman guys, kung ang mga daladala nyo sa inyong maleta ay mga basic na mga pasalubong lang gaya ng sabon, chocolate, lotion, pabango at iba pa na nakalagay sa inyong maleta, ay hindi nyo na yan kailangan i-declare lalo na kung hindi naman ito mga mamahalin. At yung mga ginto, gadgets na wala na sa box, ilagay nyo lang sa inyong hand carry at hindi nyo na yan kailangan i-declare. Dahil lahat ng ginto na suot-suot nyo ay hindi nyo na yan kailangan i-declare at hindi na yan kasama sa bilang sa customs declaration. Pati ang ginto na nakalagay sa inyong hand carry kung ilan lang naman ay hindi nyo na yan kailangan i-declare dahil hindi naman yan consider as in commercial quantities. So dyan sa tanong na do you have baggage to declare ay i-click nyo lang yang no. Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na may mga dala kayong bagay na marami at sobrang mamahalin at may pera kayo na lalampas sa 50,000 in peso at kung dollar naman nalalampas sa 10,000 US dollar ang dala-dala nyo sa inyong bag, ay kailangan nyo itong i-declare. So, dito naman sa other details, kung may kasama kayong 18 years old above or 18 years old below, ay ilalagay nyo dyan. Kung ilan kayo or yung ilan yung kasama nyo. Pero kung wala naman, ay ilagay nyo lang ay 0. At dito naman, number of baggage, kung ilan ang check-in baggage nyo. Kung isang piraso or dalawa. At dyan naman sa hand carry, ilalagay nyo ay isa. Or kung ilang carry-on ang daladala nyo. At dito naman sa first time visiting Philippines, click no. And after that, click next. So dito naman ay ilalagay nyo ang pirma nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa kayo sa ibang tao ng e-travel account, ay pwedeng gayahin ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. So, dito naman guys, kung wala naman kayo kasama sa pag-travel, i-click nyo lang yung next. Pero kung meron, i-click nyo yung add family member. Pero kung may kasama kayo mag-travel at meron din siyang separate na e-travel account na ginawa niya, ay hindi nyo kailangan i-click yung add family member. Ang ilalagay nyo na sa add family member kung ang e-travel account nyo ang gagamitin sa pagre-register sa kanila. So, kung wala naman kayo kasama sa pag-travel, i-click nyo lang yung next. At dito naman na you haven't selected any family member for this registration. So kapag wala kayong kasama, i-click nyo lang yang yes. Andito na tayo sa new travel declaration summary. Kailangan nyo lang i-double check lahat ng mga information at kapag okay naman, i-scroll nyo, i-click nyo yang submit. At lalabas na ito, congratulations! At kasunod na nito ang inyong e-travel arrival card QR code. Ang mapapansin nyo dito sa QR code, ang sinasabi nating bagong features ay makikita nyo dyan ang no UEC at ang validity or expiration date. So sa UEC naman guys, okay lang yan dahil pauwi kayo sa Pilipinas dahil ang UEC ay hinahanap naman yan kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. At dyan naman sa validity, just in case man na na-transfer or na-move yung flight nyo ay kailangan nyo lang i-edit. Pumunta lang kayo sa baba ng new travel declaration doon sa travel history. I-click nyo lang yung view manage para ma-edit nyo. Pero kung ayaw or hindi ma-edit, ay i-delete nyo ang travel history at i-click nyo ulit ang new travel declaration at mag-register ulit kayo. So, dapat guys, ang registration sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo para hindi maabutan ng expiration. Any days or kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Kahit nga nasa mismong airport na kayo ay pwede pa rin kayo mag-register. Mapapansin nyo rin sa baba na nakalagay ay no baggage declaration. Ang meaning ba nito na wala kayong dalang bagahe? Ang sagot guys ay hindi. Nakalagay lang dyan na no baggage declaration dahil wala nga kayong dineclare sa customs declaration. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala kayong dalang maleta or nawawala na ang bagahe nyo. Wala namang problema yan dahil yan talagang lalabas dahil wala naman nga kayong dineclare na mga mamahaling gamit. Tungkol naman sa CFO na in-announce ng DICT na lalabas ang features ng e-travel. Ang tanong, kailangan ba ito problemahin ng mga OFW? Ang sagot guys ay hindi ito kailangan problemahin ng mga OFW at ng mga tourist visa na pupunta sa ibang bansa.
dahil para lang ito sa mga long-term immigrants or mga pupunta sa ibang bansa para makipagkita sa kanilang foreigner na asawa. So, sino-sino ba ang nangangailangan ng CFO na ito? Eto guys, may video ang isang kababayan natin. Ang CFO ay para sa mga Pilipino na first time mag-travel abroad para i-meet ang kanilang foreign jowa or fiancé or asawa. Kung first time ka mag-travel abroad at gusto mong i-meet yung fiancé mo or jowa mo abroad, then kailangan mong kumuha ng CFO. At eto pa isa, ang CFO ay para din sa may mga foreign family members na first time mag-travel abroad at gustong i-visit ang kanilang family member. And according to BI Commissioner si Morente, required kang kumuha ng CFO at hindi ka pwede makalabas ng bansa flying abroad kung wala kang CFO. Pero kung ikaw ay magtutour sa ibang bansa, hindi mo na kailangan kumuha pa ng CFO. Like going to Australia. So dito guys ay hindi mo na kailangan kumuha ng CFO. So yung tanong nyo kanina na kung kumukuha ba ako ng CFO. As to my status is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO certificate. Not unless, for example, kung ikaw ay magta-travel sa ibang bansa at first time mo mag-travel and then imimit mo yung partner mo or fiancé mo, then kailangan mong kumuha ng CFO. So as to my status kasi is hindi ko na kailangan kumuha pa ng CFO kasi hindi ko naman imimit yung asawa ko or partner. So ayun guys, sana may nakuha kang idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.